So, in this short video, I will teach you kung paano naman natin matatrace yung model ng phone, no? Very important first step siya sa pag-repair ng cellphone. Dapat malaman natin kung anong matrace natin, kung ano yung model o unit ng cellphone dahil dun magsisimula yung procedure na gagawin mo para makapag-repair ng cellphone. Like halimbawa, magpapalit ka ng LCD or magpo-program ka ng cellphone, doon nakabatay doon sa information o yung model number ng cellphone na yan na ginagawa mo, doon babatay kung ano yung mga kailanganin mo. For example, no, kung magpapalit tayo ng LCD or any parts ng cellphone, dapat alam natin yung kung anong model number, kung anong unit number ng phone na yan. At may mga iba't ibang pamamaraan tayong ginagawa para ma-identify natin yan. And the reason why na bakit importante yan, dahil kung hindi natin makukuha yung tamang modelo o tamang model number nung ginagawa natin, okay? For example, bibili ka ng LCD, basta na lang pumunta ka sa supplier, tapos yung time and effort na nandoon ka, test ng test, test ng test, hindi mo kasi muna chinek kung anong model, eh sayang yung time. Okay? Halimbawa, hindi mo dala yung unit, no? Basta pumunta ka na lang doon, kinuha mo yung LCD, then bumalik ka na sa shop mo or sa home, kung nasa bahay ka, home base ka, then tinest mo. Eh, mali naman pala yung model number na nakuha mo. So, sayang yung effort din, yung energy mo. And also, sayang din yung pamasahe na ginamit mo. So, nangyayari, dahil mali yung model number, nangyari pabalik-balik ka, lumalaki tuloy yung cost o dun ng puhunan para sa pagre-repair ng cellphone. So, nababawasan yung kita mo sa pagre-repair ng cellphone. That's why very important na matutunan mo yung iba't ibang pamaraan para ma-detect mo, ma-trace mo yung model number ng cellphone. So, for example, no, step 1, ano yung pwede nating gamitin? Pwede tayong, for example, sa Samsung LCD, no, yung madalas na ginagamit natin or ang ginagamit ko is yung Google Lens, no. So, yung Google Lens is parang yung i-open mo yung Chrome browser and then meron dong camera. Pag in-open mo yun, pipicturean mo yung back casing ng cellphone and then magbibigay na siya ng suggestions kung anong klaseng cellphone yung hawak mo. Okay? So yun ang paggamit ng Google Lens. Kung may charge naman yung phone, okay? Pwede mo siyang i-connect sa computer. There are times na lumalabas yung model number ng phone sa computer. So titingnan mo siya sa bandang right side, sa pinakababa, okay? Yung ating tinatawag na, ano bang tawag ng taskbar. Sa pinakababa, sa right side, sa corner, dun lumalabas kung ano yung sinaksak mong model number. So isa yon. Kailangang i-turn on mo yung phone bago may connect siya doon. Another way na pwede mo malaman kung anong klaseng model number or unit number yung phone mo is using the battery code. So kung battery code, kailangan mong disassemble yung phone, kailangan mong baklasin yung phone, hanapin mo yung model number ng phone, ng battery, and then ang ginagawa ko, sinesearch ko sa Google at malalaman ko kung ano-anong klaseng unit na gumagamit ng the same battery model number. No? Magkakaroon siya ng iba't ibang uh, suggestions ng mga cellphone na or unit na gumagamit, and then isa-isa ko siyang tinitrace using Google pa rin, Google Images, search ko sa images para malaman ko kung anong model talaga yun. So, saan ko sila kino-compare? Dun sa likuran, yung mga ano, ilan ng camera, asa ng flash, dun ko siya chine-check. So, pang ilan na yon? Pangatlo na. So, number 1, Google Lens. Number 2, connect mo sa PC. Number 3, using the battery code. So, number 4 is yung tinatawag natin na model number code. So, yung hindi naman siya applicable sa lahat ng mga cellphones. So, sa Samsung, most of the time applicable siya. May makikita kang
model number dun sa likuran ng phone na may nakalagay na ah, code doon, no? So sa mga Samsung Tab, nag-start sa letter T. Okay? So iba't iba 'yan. Iba't ibang mga code 'yan. Sa ibang phone, sa ibang Samsung na model nag-start sa letter G. Okay? At marami pa. Makikita mo 'yan sa website na GSM Arena na nababanggitin ko rin dito sa video tutorial na to, no? So yung battery code, andito tayo sa model number code. Makikita mo yun sa back cover. Applicable din siya sa Huawei. Sa Huawei sa likuran din, pero pag hiniga mo yon, yung phone mo nasa bandang taas. Okay? Yung sa Huawei. So, yun yung paraan para malaman mo yung ah, model number or unit number ng phone. So, ano pa? Nakailan na tayo? Meron na tayong number 1, Google Lens. Number 2, connect to PC, battery code, and model number code. So, number 5, pwede mo rin gamitin yung tinatawag natin na IMEI. Yung IMEI, nakasulat din yan sa katawan ng cellphone. Sa Samsung, nakasulat yan. Sa ibang phone, nakasulat yan. Sa ibang phone, nakalagay yan, naka-imprint yan sa SIM tray. So, yun yung mga iba't ibang location na pwede mong i-check kung saan merong IMEI. Ngayon, pag nakuha mo na yung IMEI, meron tayong website na ginagamit, no? Check phone IMEI. Malalaman mo, itatype mo lang yung IMEI dun sa website na yan at malalaman mo na kung anong model number or unit number yung ginagawa mong cellphone. Okay? So, number 6 na tayo. Using recovery mode. Sa Samsung meron tayong recovery mode. So, paano ginagawa ang recovery mode? Kailangan naka-power off ang phone and then ipe-press mo yung volume up and power on ng sabay. Pag nag-on na yung phone, i-release mo ng pagkaka-press yung power button. Iiwan mo lang yung volume up para makapasok siya sa tinatawag na recovery mode. So, sa recovery mode, doon makikita mo sa bandang taas, ibibigay niya yung series of number, halimbawa A720 something like that. Makikita mo yung firmware version nung cellphone na yan, yung information ng firmware, at malalaman mo kung anong model yung cellphone na nire-repair mo using recovery mode. Okay, that is number 7 na tayo, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, number 8, yung tinatawag natin na GSM Arena website. So, there are times, madalas, sa akin din, minsan, madalas, pag ginamit ko yung Google Lens, mali naman yung binibigay sa akin na model number nung Chrome browser na yan. So, ang ginagawa ko, dino-double check ko siya dun sa tinatawag na website na GSM Arena. Okay? Sa GSM Arena, pupunta ako sa GSM Arena na website, meron ng mga brand, then iisa-isahin ko yung mga model number, itatalikod ko yung phone, i-check ko yung orientation ng camera, pati ng flash, para ma-compare ko kung yun ba talaga yung cellphone na hawak ko. So, using website na GSM Arena. So, nakailan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pampito pa lang pala yung GSM Arena. So, number 8, no? Kung medyo may katagalan ka na, 1 year, 2 years, siguro by experience or familiarity. Kapag lagi mong ginagawa yung cellphones, mayroon ka na agad idea kung anong model number or nahawak mo cellphone. So, kung yun ay may experience ka na, kung bago nga pa lang, yung mga nauna kong nabanggit, ay makakatulong yan sa iyo para ma-identify mo, matrace mo yung cellphone number o model number ng phone na ginagawa mo. Also, pwede ka ring get help from supplier, no? Magtataka ka no? Tama naman yung model number, pareho sa GSM Arena, pati yung sa battery, pareho, mother ko. Pero, mali pa rin yung nabili mo.
So, kung nalilito ka pwede ka namang humingi ng tulong sa supplier, tutulungan ka nila. Makakatulong din yun. So, last option mo na yun. Okay? So, that's why very important na matutunan mo yung mga bagay na. So, nakakailan na tayo. So, Google Lens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na yon. So, this is applicable para dun sa Samsung phone. So, meron tayong iba pang klase ng cellphone like yung mga tinatawag natin na Oppo, Vivo, no? So, para sa Oppo, you can also pwede mo rin gamitin yung mga ano na yan, mga nabanggit ko na technique. Pero ang wala lang dun sa nabanggit ko yung sa Oppo, yung IMEI, pag blanco yung screen, hindi mo magagawa yan. At wala rin naka-imprint na IMEI saka model number sa mga Oppo and Vivo phone. Okay? So, sa Oppo, kung may power naman yung phone, pwede mong gamitin yung code na asterisk number 899 number kung napipindot pa yung screen at nakikita mo pa ng kahit pa paano yung LCD display. Pwede mong gamitin 'yon. Or pwede mong gamitin yung mga tinuro ko nung una. Another way, so yan yung para sa Oppo. Sa mga Vivo naman, pwede kang, kung na-access mo pa yung screen, okay, medyo nagloloko lang, at pag ano yan, no, naka-lock yan, meron yung, pwede ka mag-take ng picture kahit naka-lock yan. Slide mo lang yung camera, then makapag-take ka ng picture, then click mo lang yung info ng picture na yun, malalaman mo yung model number ng Vivo. Okay? So, tinuro ko na rin sa inyo yung way na yon, or just in case na ang problem naman ng cellphone nyo is software like password or Google, or yeah, naka-password yung phone. So, yun yung mga iba't ibang pamamaraan para matrace mo yung model or unit number ng cellphone na ginagawa. So, ulitin ko, number 1, di naman in any order pwede mong gawin na, so, number 1, Google Lens, pwede mo siyang, number 2, connect to PC, battery code, number 3, yung model number code ng phone na pwedeng makita sa back cover, number 5, yung IMEI, nakaprint sa body or sa SIM tray, number 6, using recovery mode, number 7, using GSM Arena website, number 8, using your experience or familiarity. Number 9, getting help from supplier. Number 10, pwede mong gamitin yung mga codes like sa Oppo, meron tayong asterisk number 899 number. Sa Vivo naman, pwede kang mag-take ng pictures and malalaman mo na, click mo lang yung info, malalaman mo na yung model number ng phone na ginagawa mo. So, yun lang muna yung share ko for this video, and have a great day everyone. Bye.